Sa nakaraang kwento natin ay nagawang ubusin ni Yeonwoo ang bawat miyembro ng Arang na grupo at wala siyang itinira kahit ni isa at sa pagpasabog niya sa base ng Arang ay nakita niya ang bangkay ni Build at bigla na lang itong naagnas subalit naiwan niya ang bato ng hiyas na kanyang nilunok. At sa pagpapatuloy ng kwento, pagkakita niya sa lilang bato na hiyas ay lumabas naman sa kanyang sistema na hindi niya magawang mabasa ang stats nito. Naisip niya naman na dahil hindi niya makita ang stats nito ay sa tingin niya na hindi niya ito magagamit dahil ang kagaya ng bato na ito ay malamang basura lamang pagdating sa Block F. Nagtataka lang siya na kung ito ba ang ginawa nilang item sa pamamagitan ng pagpatay sa napakaraming tao subalit ang resulta naman na ito ay palpak. Pinulot niya naman ang bato at habang pinupulot niya ito naisip niya na hindi niya pa rin magawang iwan ang batong ito dito at pinaplano niya na itatago niya muna ito at pag-aaralan na lang kung ano ang magagawa niya sa batong ito. Pagkapulot niya ay bigla namang lumiwanag ang lilang bato at wala naman siyang kaedi-ideya kung bakit nagliliwanag ito at pinagmasdan niya lang ang lilang bato. Maya-maya pa ay biglang nawala ang liwanag at unti-unting nalulusaw ang lilang bato sa kanyang kamay. Makalipas ang ilang saglit ay bigla na lamang siyang nagtaka dahil biglang nawala ang lilang bato at unti-unting napupunta sa kanyang dibdib ito. Sinusubukan niya naman tanggalin ang papasok sa kanya na lilang bato na hiyas subalit hindi niya man lang kaya ng kanyang mahika. Nakakaramdam naman siya ng hindi komportable patungkol sa lilang bato na ito. Lumabas naman sa kanyang sistema ang patungkol sa lilang bato subalit hindi pa rin matukoy kung ano ito. Sa isip-isip niya naman na sa ngayon ay mas ayos na ito sa kanya dahil nakikita niya na ang iilan sa stats nito. Ang item na ito ay selyado pa at hindi pa ma-activate at ang item na ito ay isang unique na artifact. Ang item na ito ay nag-iisa lamang sa tore na ito subalit ang impormasyon patungkol sa lilang bato na hiyas na ito ay hindi pa matukoy. Ang artifact na ito ay hindi pa kumpleto kaya naman kailangan itong makumpleto. Kapag nakumpleto naman ito ay dito na makikita ang impormasyon patungkol sa stats ng lilang bato at hindi na selyado. Itinuro niya naman ang unsealed at sa isip-isip niya na at least natitiyak niya ang patungkol sa bagay na ito. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang sistema ay napagtanto niya naman na hindi palpak na produkto ang lilang bato subalit ay hindi pala kumpleto at nangangailangan ito ng kakaibang proseso upang makumpleto ang lilang bato. Bago pa man makumpleto ang lilang bato na ito ay nananatiling nasa puso niya naman ito nakatago nang hindi siya naaapektuhan. Naisip niya naman na hindi siya komportable na nandito ito sa kanyang puso ngunit wala naman na siyang magagawa patungkol dito. Lumingon naman siya sa paligid at sigurado na siya natapos na ang kanyang misyon dito ngayon. Makalipas ang ilang sandali ay pinuntahan niya naman ang pinagtataguan ni Khan at Doyle at sinabihan niya ang mga ito na pwede na silang lumabas. Napangiti naman sina Doyle at Khan at kaagad naman silang lumapit sa ating bida at habang papalapit si Khan ay sinabi niya naman kay Yeonwoo na nararamdaman niya na ito noong una pa subalit siya ay nasa ibang antas na. Nagtatakang tanong naman ni Yeonwoo sa kanya na kung ano ba ang ibig niyang sabihin. Tugon naman ni Khan sa kanya na dahil hindi na niya pinigilan ang kanyang sarili at mayroon din silang kanya-kanyang dahilan kaya naman tinanong niya si Yeonwoo na kung ano ba ang rason kung bakit niya pinunterya ang mga Arang na grupo. Nagkibit balikat lamang si Yeonwoo habang si Khan naman ay tinanong niya ito na kung sinusubukan niya naman bang magpaka-misteryoso sa pamamagitan ng hindi pagsabi ng kung ano sa kanila. Bigla namang tinanong ni Doyle si Yeonwoo na kung ano na ba ang nangyari kay Build. Tugon naman ng ating bida na si Build ay patay na. Hindi naman makapaniwala si Doyle sa kanyang narinig habang si Khan naman ay napapangiti na lamang dahil kita naman sa kanyang mukha na inaasahan niya na ito. Masayang tugon naman ni Doyle na mabuti naman at nakakagaan ng loob. Maya-maya pa ay bigla na lang napasimangot si Doyle at sa isip-isip niya naman na hindi siya makapaniwala na magagawa ng Asher Sword Clan ang ganitong bagay. At ayon pa sa kanya na gusto niya sanang siya ang trumabaho kay Build subalit naalala niya naman ang pag-uusap nila ng ating bida at sa isip-isip niya ang katotohanan ay hindi pa siya ganap na malakas upang siya mismo ang makatalo kay Build kaya naman napagdesisyonan niya na kailangan niyang magpatuloy upang mas maging malakas pa. Dahil ayon pa sa kanya na hindi nila alam kung kailan ulit sila makakatagpo ng kalaban na mas malakas pa sa kanila sa hinaharap. Nakita naman ni Khan na malungkot si Doyle kaya naman bigla siyang umupo sabay sabi niya na ang lahat ng mga bastardong iyon ay namatay na subalit kailangan pa nilang magpatuloy ngunit ang kanyang katawan ay sumasakit na kahit na ilang hakbang pa lamang. Tinawag niya naman si Doyle at sumagot naman si Doyle. Masayang sinabi ni Khan kay Yeonwoo na sa tingin niya ay hanggang dito na lamang sila.
Nagtataka naman si Doyle subalit napangiti naman ito at sinang-ayunan niya ang sinabi ni Con sa kanya. Tinanong naman ni Con si Yeonwoo na kung ano na ba ang pinaplano niya sa ngayon at tinawag niya itong Kain. Dagdag niya pa na patanong na kung binabalak niya na bang pumunta na sa Block G, tugon naman ng ating bida sa kanya na kung kaya niya na ay pupunta siya agad sa Block G. Bigla naman siyang hinagisan ni Con ng malaking sisidlan at nanlaki naman ang kanyang mga mata pagkakita niya sa laman nito. Habang tinitingnan ni Yeonwoo ang laman ng sisidlan ay ipinaliwanag naman ni Con sa kanya na ang lahat ng iyan ay ang kanilang nakolekta noon magpa hanggang sa ngayon na hindi na nila kailangan. Ibinalik ni Yeonwoo ang sisidlan na puno ng token at artifact kay Con sabay sabi niya na kung sinusubukan niya bang pabayaran siya nito ay hindi niya ito kailangan dahil ayon pa sa kanya ay hindi niya naman ito kailangan. Kaagad namang sinabi ni Con na hindi yun ang ibig niyang sabihin at bigla niyang sinabi na napag-isipan nila ni Doyle na magreretero na sila. Hindi naman makapaniwala si Yeonwoo sa kanyang narinig. Ipinaliwanag naman ni Con sa kanya na habang nasa labas si Yeonwoo na inuubos ang arang na grupo ay napag-usapan naman na nila ito ni Doyle. Dagdag niya pa na hindi pa rin naman sila makakapunta sa Block G sa kadahilanang hindi na maganda ang estado ng kanilang katawan dahil kung susubukan man nila ay mahuhuli lamang sila ng mas mahina sa kanila na mga manlalaro at hindi na nila magagawa pang makapagpataas ng ranggo. Sinabi naman ni Doyle na napagdesisyonan nila na sumuko na muna sa round na ito at susubok na lang sila ulit sa susunod na round ng tutorial. At dagdag niya pa na wala namang punto pa kung magpatuloy sila maliban na lang kung nangunguna o pumapangalawa sila sa ranking. Hindi naman pinansin ni Yeonwoo ang sinabi ni Doyle at sa isip-isip niya na ang gantimpala na matatanggap ng nangunguna sa ranking ay sadyang napakalaki. Kaya naman ito ang dahilan kung bakit siya nagpapakahirap umangat sa ranking. Nang mapagtanto naman ni Yeonwoo ang sinabi ni Doyle ay kaagad niya itong tinanong na kung talaga nga bang pwede pa silang makasubok ulit sa susunod na round pagtapos nilang sumuko sa round na ito. Nagtataka naman si Doyle sa katanungan ni Yeonwoo sa kanya at tinanong niya ito na kung hindi niya ba alam ang patungkol doon. Ipinaliwanag naman ni Doyle na marami na ang nagdaang tutorial kaya naman maraming mahuhusay na manlalaro na kinakalaban na ang maraming mahuhusay din sa abot ng kanilang makakaya nang sa gayon ay mas lumakas pa sila bago pa sila pumasok sa tore. Parang binagsakan naman ng langit at lupa at tinamaan ng kidlat si Yeonwoo dahil sa buong akala niya ay mayroon lamang isang pagkakataon ang manlalaro upang makasabak sa tutorial. Naalala niya naman ang kanyang kapatid at nagalit ito dahil hindi man lang sinabi sa diary ng kanyang kapatid ang patungkol dito at nagpaka-stress pa siya sa walang dahilan kaya naman tinawag niyang tanga ang kanyang kambal na kapatid na si Jungwoo. Subalit naisip niya naman na ang tutorial ay walang itinakdang oras dahil mag-uumpisa ulit ang tore kapag gusto nito. Kaya naman walang nakakaalam kung gaano katagal pa ang kanilang hihintayin para sa susunod na pag-uumpisa ng tutorial. Ayon pa kay Yeonwoo na kahit na ganoon ay masaya naman siya dahil nagawa niyang patayin si Build. Kaya naman napangiti ang ating bida habang pinagmamasdan niya sina Con at Doyle at ayon pa sa kanyang isipan na nakakilala naman siya ng mabubuting manlalaro. Tinanong niya naman si Con kung ang ibig niya bang sabihin ay kukunin niya na lamang ito at umalis. Tugon naman ni Con na mas maganda yon kumpara sa itapon na lang nila yan. Parang sinapian naman ng demonyo si Con na nakangiti sabay sabi niya na kung siya si Yeonwoo ay magagawa niyang bigyan sina Fante at Edora ng solid na laban at bubugbugin niya ang mga ito at tumawa siya na parang demonyo. Sinabi naman ni Doyle kay Con na kahindik-hindik siyang tignan sa kanyang inaasal. Pinatahimik niya naman si Doyle at tinawag niya itong pandak. Naiisip naman ni Yeonwoo sina Fante at Edora habang pinagmamasdan niya ang dalawa na nag-aaway na parang mga bata. Tinanong ni Doyle si Con na kung paano niya nagagawang utusan si Cain na gawin ang bagay para sa kanya dahil hindi niya kayang gawin dagdag pa ni Doyle na si Con ang may pinakamasamang personalidad. Pinatahimik naman ni Con si Doyle at sinabi niya na ito lamang ang paraan upang masiyahan siya. Naisip naman ng ating bida na maraming beses niya nang narinig ang pangalan ni Fante at Edora. Ang magkapatid na ito ay palaging nangunguna ang pangalan nila kapag sinusuri niya ang ranking. At naisip niya rin ang posibilidad na makakaharap niya ang dalawang ito sa Block G, kaya naman tinanong niya kung ano ang itsura ng dalawang ito. Natigilan naman sina Doyle at Con sa pag-aaway nilang dalawa at nagulat sila sa itinanong ni Yeonwoo sa kanila dahil hindi nila akalain na magkaka-interes ito sa dalawa. Ipinaliwanag naman ni Con kay Yeonwoo na ang dalawang yun ay mga halimaw at sinabi niya pa na sinubukan niya na itong lampasan ng ilang beses subalit talagang napakahalimaw nila.
Tiningnan niya naman si Yeonwoo sabay sabi niya na ang sinusubukan niyang sabihin sa kanya ay ang gamitin niya ang ibinigay nila sa kanya upang makuha niya ang pinakaunang spot at ipinaliwanag niya naman na ang ibig niyang sabihin ay ibibigay nila ang spot nila sa kanya. Kaya naman tinanong niya ito na kung hindi ba magandang kapalit yun. Napangiti naman si Yeonwoo habang nakaakbay sa kanya si Kan. Sumang-ayon naman si Yeonwoo sa sinasabi ni Kan sa kanya at sinabi niya na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya para sa kanya. Sinabi naman ni Kan sa kanya na mabuti dahil iyon naman talaga dapat at dagdag niya pa na ito ang tinatawag na karangalan ng lalaki at pagkakaibigan. Tumawa naman siya sabay sabi niya pa na ito talaga ang kanyang inaasahan at ayon pa sa kanya na gawin ni Yeonwoo ang kanyang makakaya at tinawag niya pa itong kapatid. Napabuntong hininga na lamang si Doyle dahil hindi niya masikmura ang ginagawa ni Kan. Kinuha naman ni Yeonwoo ang korona ni Hargan na nasa sisidlan ng ibinigay ni Kan sa kanya at kaagad niya itong isinuot. Nang makita yun ni Doyle at Kan ay nagpigil naman sila sa tawa at nang walang ano-ano'y bigla na lang silang humalakhak sa kakatawa dahil sa isinuot ni Yeonwoo at habang tumatawa si Kan ay sinabihan niya naman ng ating bida na nakakatawa siyang tignan sa suot niyang korona habang si Doyle naman ay naluluha na sa kakatawa at sinabi niya naman na hindi niya mapigilan ang kanyang pagtawa. Mayroon na lamang higit isang araw ang ating bida at napagdesisyonan niya na puntahan ang huling hidden piece na sinabi ni Kan sa kanya at pagkarating niya sa lugar na kung saan ang huling hidden piece ay mayroon na lamang siyang 20 oras na natitira. Ang hidden piece na kinakailangan para sa korona ni Hargan ay nasa ikailalim ng lupa sa pugad ng halimaw na tinatawag na Thorn Mole. Nagsimula na niyang labanan ng halimaw na Thorn Mole sa lokasyon na sinabi ni Kan at Doyle sa kanya at nakasagupan na niya ang pinunong halimaw sa pugad nito. Ang pinunong halimaw na ito ay sadyang napakalakas na may ihalin tulad niya sa Akashic Snake. Habang nilalabanan niya ang halimaw ay nagpasalamat naman siya sa korona ni Hargan dahil sa dagdag na lakas nito dahil kung hindi dahil sa korona ni Hargan ay malamang ay nalibing na siya ng buhay sa ilalim ng lupa o nilapa na ng pinunong halimaw. Nang matalo niya na ang pinunong halimaw ay kita naman sa kanyang mga mukha na hindi madaling matalo ang pinunong halimaw na yon. At dito nakita niya na ang hidden piece na sinasabi ni Kan at Doyle. Pinagmasdan niya namang mabuti ang espada at hindi na siya nagsayang ng oras pa at kaagad niyang kinuha ang espada na tinatawag na Vigrid. Pagkabunot niya ng espada ay naisip niya naman na ang espadang ito ay ang huling alas ni Kan at Doyle na plano nilang gamitin upang maunahan nila ang magkapatid na sina Fante at Edora. Sinuri niya namang mabuti ang espada na Vigrid. Sa kabilang banda naman ay pinapanood siya ng manager na Goblin ay natutuwa naman ito dahil ayon pa sa kanya na ang manlalarong ito ay napakatakaw. Habang pinapanood niya ang ating bida ay sinabi niya naman na walang hirap lang nitong pinatay ang Akashic Snake at inubos ang arang na grupo at ngayon ay napasa kamay niya pa ang espada na tinatawag na Vigrid. Dagdag niya pa na ang manlalarong ito ay kakasimula pa lang nakaraang linggo subalit nagawa na nitong monopolyohin ang mga nakatagong piraso at inubos niya pa ang arang na grupo. Kahit na ano pa ang pagmasid niya sa lalaking ito ay talagang napaka-interesanteng tao nito. Nagtataka din siya na kung ano ba ang gagawin ng lalaking ito sa natitirang oras na humigit kumulang na 12 oras na lang. Dagdag pa niya habang may pipindutin sa screen na ang mga bagay na kanyang nasasaksihan ay talagang kapanapanabik dahil siya lang naman ang nakakaalam kung ano ang patungkol sa mga manlalaro. Nag-aakma na siyang pindutin ng button na security na mayroon antas na 1 sabay sabi niya na kung hindi siya ang pinakamataas na ranggo sa kanilang mga manager ay ang mga security camera na ito ay hinding-hindi niya makikita. Pinindot niya na ang security at nakalock na ito at sinabi niya na mayroong ibang manager na pinatalsik sa pwesto dahil sa pakikialam nila sa mga manlalaro at dagdag niya pa na sapat na ang maselyohan ang mga security camera na ito. Kaya naman napatanong siya sa kanyang sarili na kung papanoorin niya na ba ang huling yugto ng tutorial. Sa kabilang banda naman ay nakapasok na si Yeonwoo sa pinakahuling block sa tutorial na tinatawag na Block G. Pinagmasdan naman ni Yeonwoo ang entablado ng Block G at sa isip-isip niya naman na sa wakas narating din niya ang lugar na ito. Ang pagsubok sa Block G ay nagsimula na. Maaaring haminin ng mga manlalaro ang isa't isa sa entablado. Kapag mas maraming manlalaro ang kanyang mahahamon ay mas marami din ang token at karma na kanyang malilikom. Nang mabasa yon ni Yeonwoo ay sa isip-isip niya naman na ang impormasyon na patungkol sa Block G ay kapareho ng Block A at F dahil sa gantimpala ng token subalit sa Block G ay mas akmang tawagin na manlalaro laban sa manlalaro o PvP stage. Kaya naman ayon pa sa kanya na ito ang rason na kung bakit minamatyaga ng bawat manlalaro ang isa't isa.
Mayroon naman sinabi ang kanyang kambal na kapatid na si Jung-woo na dalawang bagay patungkol sa Block G na ito. Isang Battle Royale at Madhouse sa madaling salita ay rambulan ng mga manlalaro at matira-matibay. Inaakyat na ni Yeonwoo ang hagdan patungo sa entablado at sa isip-isip niya na ang lugar na ito ay kung saan pinipuwersa ang nangungunang manlalaro sa iisang lugar at dahil dun ito rin ang lugar na kung saan ang ranggo ay mas madaling mag-iba. Nang makarating na siya sa entablado ay nagulat naman siya at pinagmasdan niya ang mga manlalaro at nakakaramdam siya ng malakas na enerhiya na nanggagaling doon. Nakikinig lamang si Yeonwoo mula sa likuran ng mga manlalarong ito. Sinabi ng isa sa kanilang pinagmamasdan na ang mga taong nasa kanilang harapan ay mga halimaw at napamura na lang ang isa at napatanong na kung bakit ang kagaya nilang tao ay nandito pa sa tutorial. At dito mayroong taong may pangil na tumatawa dahil ayon pa sa kanya na nakakatawa lang isipin na tumatayo pa rin ang mga taong nasa kanyang harapan. Ang nasa likod ng lalaking may pangil na tumatawa ay isang lila ang buhok na may sungay. Pinagmasdan lamang sila ng ating bida at naalala niya ang ipinaliwanag ni Kon at Doyle sa kanya na kung ano ang itsura ni Fante at Eudora. At dito nakita niya na ang parang aso na pangil na medyo nakausli patungo sa kanyang ibabang labi. Ang isa naman ay ang may lilang buhok at ginto na kulay ng mata at ang dalawang ito ay mayroong sungay na nasa kanilang noo. Ang dalawang ito ay magkapatid na sina Fante at Eudora na nagmula sa Horn Tribe o Tribang Sungay. Sa lahat ng tao na nabubuhay sa tore na ito ay sila ang mga tinatawag na incarnations of the subconscious. Lumunsad naman ng pag-atake ang lalaking nakausli ang pangil sa entablado at nagkaroon ng pinsala sa sahig dahilan ng pagkawala sa balanse ng ibang manlalaro. Hindi man lang naugo si Yeonwoo sa ginawa ng lalaki bagkus ay pinagmasdan niya lamang ito at sa isip niya na ang barumbadong lalaking ito ay si Fante. At dito tinanong ni Fante ang mga manlalaro na kung ano ba ang kanilang tinatayo-tayo dyan at dagdag niya pa na patanong na kung nandito ba sila upang hulihin siya. Inutusan naman sila ni Fante na sumugod na sila at huwag lamang sila basta tumayo na parang mga tanga o kung hindi sila susugod ay siya na mismo ang susugod sabay sugod niya sa mga kumpol ng manlalaro at nang makita ng manlalaro na papasugod na sa kanila si Fante ay labis na lamang ang takot at kaba nila at binuhos nila ang kanilang buong lakas sa pagsalag ng pag-atake ni Fante sa kanila habang si Fante naman ay naghahanda ng umatake at iniipon niya ang kanyang kapangyarihan sa kanyang kamao at nang walang ano-ano bigla niya namang sinuntok ang mga ito at dahil sa lakas ng pag-atake ni Fante ay nabasag naman ang mga kalasag ng mga manlalarong ito. Pagtapos ng pag-atake ni Fante ay tinanong niya naman ang mga ito na kung paano nila saisalagin ang pag-atake niya gamit lamang ang napakahinang kalasag. Isa-isa niya nang pinagsusuntok ang mga manlalaro at habang sinusuntok niya ang mga ito ay sinasabi niya naman sa mga manlalaro na may ihalintulad niya ang mga ito na parang nakatayong scarecrow sa palayan dahil parang wala lang ang mga ito sa kanya. Nang makita yon ng ibang manlalaro ay labis naman silang natakot kay Fante. Maya-maya pa ay lumingon si Fante sa mga kumpol ng mga manlalaro at mas lalong natakot pa ang mga ito at nanginginig ang kanilang kalamnan. Binitawan na ni Fante ang hawak niyang manlalaro na bagbog sarado at pinagmasdan niya naman ang mga ito at nang makita niya yun ay ngumiti naman siya at nang walang ano-ano'y sinugod niya isa-isa ito at habang pinag-aatake niya ang mga ito ay sinasabi niya naman na huwag silang tumayo lang na parang mga tanga at kumilos naman sila kahit papano. Habang ang ating bida naman ay pinagmasdan lamang si Fante at napasabi na lang siya sa kanyang isipan na malakas ang taong ito at hindi na siya nagtataka kung bakit nito nagawang paslangin ang Akashic Snake. Tiningnan niya naman ang kapatid ni Fante na babae na wala man lang ginagawa at ito'y si Eudora na siyang nangunguna naman sa talaan ng ranggo. Naalala niya naman ang sinabi ni Kon sa kanya patungkol kay Eudora. At dito ipinaliwanag ni Kon na si Fante ay napakalakas na parang humaharap siya sa isang mataas na bundok. Napaisip naman si Kon na kung paano niya mailalarawan si Eudora dahil kakaiba ang babaeng ito. Sinabi niya na si Eudora ay hindi katulad ni Fante na tig-asin subalit nahihirapan si Kan kung paano niya huhusgahan si Eudora dahil sa lalim nito na parang nakatingin siya sa ikailaliman ng dagat kaya naman mas lalong nakakatakot si Eudora. Dagdag niya pa na at least pwede siyang makatingala at makita ang pinakaibabaw ng mataas na bundok subalit hindi niya magawang makita ang ikailaliman ng karagatan. Pinagmasdan niya pa rin si Eudora at naisip niya na naiintindihan niya na ang sinasabi ni Kan patungkol sa kanya dahil parang may itinatago itong malaki at mabangis. Kaya naman napatanong siya sa kanyang sarili na kung ano ba ang itinatago ng babaeng ito.
Habang pinagmamasdan niya si Eudora ay tumingin naman ito sa kanya at hindi naman siya umiwas ng tingin bagkus ay sinuri niya pa ito at ang mga tingin ni Eudora ay kalmado lamang at tinitigan siya nito sa mata at sa isip-isip niya naman na parang may ibang nakikita si Eudora habang nakatingin ito sa kanya sa pamamagitan lamang ng mga mata nito. Maya-maya pa ay ngumiti naman si Eudora sa kanya at sa isip niya na nadiskubre na siya ni Eudora. Napangiti naman si Yeonwoo dahil ayon pa sa kanya na gusto niya pa sanang obserbahan ito ng mas matagal pa subalit napagdesisyonan niya naman na hanggang dito na lang muna siya habang nananatili siyang tahimik. Kaagad niya namang kinuha ang kanyang bag at parang may kinukuha ito at sa isip-isip niya na wala naman na siyang magagawa pa dahil nakita na siya ni Eudora na nakatingin sa kanya at napagdesisyonan niya na kailangan niyang makakuha ng atensyon ngayon. Nang makuha niya na ang kanyang hinahanap ay kaagad naman niya itong ibinuhos sa sahig at ito ang mga token na ibinigay ni Khan at Doyle sa kanya. Habang ibinubuhos niya ang napakaraming token ay hindi naman makapaniwala ang mga manlalaro sa kanyang ginagawa. Napatanong naman ng isang manlalaro na kung ano ba ang kanyang ginagawa na kung bakit niya ibinubuhos sa sahig ang napakaraming token na yan. Napatanong din ng isa na kung iniisip niya ba na mag-retiro na sa kadahilanang natatakot ito kay Fante at maging si Eudora ay nanlaki ang mga mata dahil sa dami ng token na yun at nanghihinayang siya at sa isip-isip niya na sana ay ibinigay niya na lang ito sa kanya sa halip na itapon. Napalingon naman si Fante dahil narinig niya ang mga sigaw ng mga manlalaro at may sumigaw pa na baliw na ang isang ito at napatanong siya na kung ilan ba ang token na mayroon nito. Napasigaw naman ang isa na kung ilang libo ba ang token nito. Napatanong siya ng pasiga na 1,000 ba o 2,000. At dito nakita ni Fante ang napakaraming token at natapos na dinibuhos lahat ni Yeonwoo ang token na ibinigay sa kanya ni Khan at Doyle. Hindi naman nagsayang ng oras pa ang ating bida at kaagad niyang pinagsama-sama ang lahat ng token na ibinuhos niya sa pamamagitan ng kanyang mahika. Nagsiilaw naman ang mga token at naging isang malaking kulay dilaw na bilog ito at lumabas sa kanyang sistema na ang token na kanyang nakolekta sa Block E at F ay pinagsama-sama na. Lumabas din sa sistema na na-update na ang talaan ng ranggo sa tutorial. At dito mas tumaas ang ranggo ni Yeonwoo at siya na ang nangunguna sa tutorial ranking. Nanlaki naman ang mga mata ni Eudora dahil hindi siya makapaniwala na naunahan na siya nito at pumapangalawa na siya. Pinagmasdan naman ni Eudora ang ating bida at sa isip-isip niya na imposible ito dahil ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakawin ng first place pagtapos mag-umpisa ang tutorial. Habang si Yeonwoo naman ay nasimulan niya na ang kanyang unang hakbang at sa isip-isip niya na nagawa niya ng ipain ang kanyang sarili. Kaya naman napatanong siya sa kanyang sarili na kung susubukan niya na ba ang espada na kanyang nakuha at kaagad niya itong binunot at nang walang ano-ano'y lumabas ang asul na aura na nanggagaling sa kanyang espada. Ang espadang ito ay tinatawag na Vigrid at hindi naman matukoy ang uri at grado nito. Ang Vigrid ay isang frost sword na labis na pinagnanasahan. Ito ay huwad sa nakalimutang panahon ng pilak subalit dahil sa napakaraming dugo na ang natikman ng espadang ito ay nagawang paslangin ng espadang ito ang pinakahuling nagmamay-ari dito at dahil doon ay naging isang demon sword ito. 3 dekada na ang nakakalipas nang huling nagamit ito at hanggang sa kasalukuyan ay nasa estado pa rin ito ng demonyo. Hindi na ito maibabalik pa sa dati nitong estado dahil sa daladala nitong sama ng loob. Upang maibalik ito sa dating estado na tinatawag na Frost Sword ay ang gumagamit na manlalaro sa espada ay kakailanganin niyang sundin ng tiyak na mga kondisyon upang maalis nito sa espada ang sama ng loob ng demonyo. Halos lahat ng abilidad ng espadang ito ay nananatiling selyado dahil mayroong tiyak na kondisyon ang kinakailangan upang lubusang mabuksan ang selyo ng mga abilidad nito. Pinapalibutan naman ng malamig na hamog si Yeonwoo habang nagaganap yun ay kumakalat naman ang malamig na hamog sa paligid at napatanong naman ng isang ito na kung ano ba ang bagay na yan at napatanong din ng isa na kung ano bang klaseng artifact na yan. Marami namang katanungan ng ibang mga manlalaro katulad ng kung saan niya nakuha ang kagaya ng sandatang yan. At napasabi naman ng isa na gusto niyang magkaroon ng kanyang sandata at napatanong na kung saan niya ba nakuha ang ganyang sandata. Napatanong din ng isa na kung nakita ba nila ang puntos ng kasikatan ng taong humahawak ng sandata at dagdag niya pa na kung hahatiin nila ang puntos nito ay natitiyak niya na mas asama sila sa top rank. Paalala lang mga boss sa halip na karma ay tatawagin na natin itong puntos ng kasikatan dahil ayon sa translator ay mas akmang termino ito. Patuloy na tayo mga boss. Pinagmasdan naman ng mga manlalaro si Yeonwoo at sa paghuhusga nila ay wala itong team o grupo kung anuman para tulungan siya sa madaling salita ay isang solong manlalaro ang isang ito.
Napangiti naman ang mga kumag dahil pinaplano nila na kung magawa nilang matalo ang ating bida ay mas tataas ang kanilang mga ranggo. Naisip naman ng isang ito na pupunteryahin rin ni Fante at Edora ang nangunguna ngayon sa talaan ng ranggo at naisip niya rin na kahit na malakas pa ang nangunguna ngayon ay imposible itong manalo dahil sa napakarami nila sa sitwasyon na ito. Abot tainga naman ang mga ngiti ng mga kumag na mangmang na ulupong na mga barumbado na mga manlalarong ito. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mo subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment at mag-subscribe na rin at i-hit ang notification bell para updated ka sa mga bagong videos. Kita-kits sa susunod mga boss.